Sa Nueva Ecija yata, ito pa lang yung kaudaan ng nakita kong ganong karaming sasakyan. Kung nag-start kayo na nag-aahente kayong ganyan, paano nagsimula yung talagang sobrang dami ng sasakyan? Nagpaturo ako Ano ba? sa isang ahente. Hanggang sa mga bayan sale, nasasabihan ako na, ay, ang tanga mo naman magbenta. Hindi naman yan ang pangalan ng sasakyan na yan. Kaya yun ang tumanda sa sarili ko na pagka nakakita ko ng sasakyan, tatandaan ko ano pangalan. Para pagka inalo ko sa kanila, mabibili. Ayun, nagsimula, marami kong mga nakilalang financer na nagtiwala sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. So nandito po tayo sa Jaén at alam niyo po meron po tayong nakilalang isang negosyante dito at nako, sabi ko nga po ay gustong gusto ko po ganito klaseng content kung saan ipapakita po natin kung papaano namuhay ang isang dating trabaho ay ganito hanggang sa umunlad. Gusto natin ipakita para maging inspirasyon po sa inyo. So nandito po tayo sa may Jaén at welcome po kayo sa tahanan ni Sir Ari. So ayun po mga amigo, pumasok po tayo at ando na ang sasakyan. Mamumulat tayo. So ano tayo? Opo! Tao po, pautang po. Pautang po. Grabe yung bahay nila, pala. Laki, oh. Oh, di ba? Ang ganda. So, magkapas po tayo sa bahay ni Sir Ari. Dito sa Jaén. Tingnan natin kung anong story ng kanyang buhay. At maipakita natin kung gaano siya ka-successful. Nababakil pa ako. Gutom na ako. Makikain tayo Nandito po tayo sa may bahay ni Sir Aris Feliciano at nakita niyo po, grabe, napakaganda po talaga ng bahay niya. Pagpasok pa lang dito, sabi ko, ay nako, matindi. Matindi po yung bahay niya. Pero po, mamaya pagpakita ko sa inyo yung negosyo niya. Wala akong masabi. Nung una nahihiya ako, napunta ko dun Pero nung nakausap ko na si Sir Aris, sabi ko, siya talaga yung po pwede nga maging inspirasyon ng mga kapwa natin mga Pilipino na gusto nga magsikap. Totoo ba Sir Aris, nang kayo nagsisimula kayo paano nangyari? Nangihiram lang ng sasakyan. Nangihiram lang ng sasakyan, ng motor. Sa kapitbahay para makapag-ahente. Tapos namamasada, may sarili kong motor na magpamasada. Pamasada. Paano yung napagsimula kayo na nagbebenta kayo ng mga sasakyan? Nag-ahente ko ng owner, nabigyan ako ng 5,000. Nabigyan ako ng 5,000, ganun pa nakakakumita sa ahente. Napabilis. Bili ko ng bigas, bili ko ng hotdog, bili ko ng manok. Marami na nabibili 5,000, mga 2,000. Pero that time yung nag-start kayo na nag-ahente kayo ganyan, paano nagsimula yung talagang sobrang dami ng sasakyan? Nagpaturo ako Ano ba? sa isang ahente. Hanggang sa mga bayan sale, nasasabihan ako na, ay, ang tanga mo naman magbenta. Hindi naman yan ang pangalan ng sasakyan na yan. Kaya yun ang tumanda sa sarili ko na pagka nakakita ko ng sasakyan, tatandaan ko ano pangalan. Para pagka inalo ko sa kanila, mabibili. Ayun, nagsimula, marami kong mga nakilalang financer na nagtiwala sa akin. Hanggang sa nakaipon ako ng 15,000. 15,000? Binili ko ng isang sasakyan na luma na L3 na pickup na iisa yung cambio. Naibenta ko sa junk shop, 35,000. 30,000. Hanggang sa yung 35,000 yan, ibinili ko ulit ng isang sasakyan na Hyundai Grace, mga Delica, yun ang uso ng 2005, 2006, 2007. Hanggang 2011, naging dalawa na yung sasakyan. Hanggang sa may nagtiwala sa akin, na isang financer, tayo kita kahit 100. Sige, kinumbine ko yung 100 ka sa 200. Nagsimula. Nagsimula. Hanggang sa gusto ko, may isang sasakyan ako, gusto ko, may dalawang sasakyan ako. Hanggang sa tatlo, hanggang nalilima, gusto ko, may ito na akong showroom. Hanggang sa nasabi ko nga na alis naman ako, wala lang, initial lang, Boss A. Boss A. Hanggang sa nakilala ko sa internet, sa OLX, sa OLX ako nagsimula. Buong Pilipinas na. Pero kung nakita niyo yung mga sasakyan talaga sobrang dami. Sa Nueva Ecija yata, ito pa lang yung kaudaan ng nakita kong ganong karaming sasakyan. Napakagaling ni Sir. Sir, ano yung mahirap sa pag-negosyo sa sasakyan? Ang pinakamahirap yung pupuntahan mo isang sasakyan, hindi ka sigurado kung okay ba yung sasakyan or hindi siya peke yung mga sasakyan. Yun lang ang risk ng
buy and sell. Yung maloko pa. Malo ka. Oo. Kayo po ba na ano nang nalo na kayo? Sa ngayon, di pa naman. Hindi pa naman. Kasi Hindi pa marunong naman. tumingin. Kasi yun nga yung kailangan pag-aralan para ka rin nag-aral ng doktor Doktor. o teacher. Mm. Kailangan ka, pilates mo talaga ang isa pagkatao ng video. Mm. Si Sir Aris po kasi, alam niyo po na ikwento niya sa akin kanina na siya daw ay nagsimula sa talagang mahirap lang sila. Tapos ngayon, alam niyo po, ginagawa niya, nagdo-donate siya sa mga simbahan, tapos sa school, tapos at naging guest speaker daw po siya. Sabi niya, Sir Aris, isang taon na. Oo. Ilan taon na po kayo sa negosyo na ito? Bali, 11 years. 11 years na, no? Galing, no? Tapos ano yung kita ko si kanina kay Sir, talagang napaka, ano daw ito yan, napaka humble. So, kung iisipin niyo po punta po kami sa may binibenta po doon, sinamahan niya kami, naglakad lang kami, tapos napakabait kasi kausap, napakadaling kausap. So, Sir Aris, yung bahay niyo po na to, gano'n po katagal na ito? Nag-start lang ito. Oo. Bali, sabi ko sa architect ko, kung pautangin mo, pahulugan ko sa'yo. Oh? Natapat ng pandemic, Oo, ano nangyari? 18, 19, 20, sabi ko, babaksin ka talaga. Oo. Kumbaga, inutang niyo po Wala talaga. akong pagkukunan. Ang pandemic, ako ang nag-book sa buy and sell. Kasi sa dami kakilala, sa akin binibenta yung mga sasakyan, ako rin ang nagdi-deliver sa mga Isabela, Baguio, Tacloban, kasi hindi nakakalabas eh. Kailangan maraming matulungan na sa hanap buhay na kapwa buy and sell. Oo. Kaya nabibigyan ko sila ng mababang presyo. Nakukuha ko ng mababang presyo sa Mm. mga tao kasi walang paggagamit at pandemic. Pero alam nyo kasi si Sir Aris, yung mga sasakyan na binibenta niya, konti lang ng patong niya. Sa totoo lang. Kasi may tinignan kami kanina doon, yung sasakyan niya, pinapatungan niya, konti lang yung pinapatong niya. Ang katwiran niya, maraming benta, mas marami siyang nakikita. Pero ano po yung kayo po, bilang kung yung magdinegosyo kayo, sa lahat ng pagdinegosyo niyo po, ano yung kailan po kayo nakahawak ng 1 million? Yung nag-start pa kayo, nakahawak ka agad na 1 million Wala. kita? Start lang talaga. 15,000. 15,000? Yan sa marami na nagtitiwala. Yan ang importante kasi sa akin. Kaya kahit na konti lang yung pera o basta yung tiwala ng bumibili, tiwala ng tao, May umuulit po, may umuulit. mas madalas Mas madalas na sa buy and sell, Ah. sa lahat ng mga buy and sell, siguro nakakakuha sila every month 2 to 3 units. Kaya kung may hawak kang 50 buy and sell, makakabenta ka talaga. Nakita ko po sa inyo, parang yung mga ahente sa inyo, pumapasok Halos no? lahat ng ahente. Ang dami nag-ahente sa kanya. Ibig sabihin po, sir, ito yung yung lupa nito. Ito kasas po yung pag-negosyo sa pagsasakyan. Negosyo lang to. Negosyo, no? Wala kaming lupa. Oo. Hanggang sa Ano? nasang lanong mother ko dahil nagkasakit yun. Ano po yung pinakamahirap pinakamahirap na experience sa buhay na yung walang-wala kayo? Yung kailangan yung 1 kilong bigas mo mapagkasya mo na isang araw. Ay, kahirap, no? Tapos ang ulam mo basta itlog lang okay. Okay na. Pero ilan po ang anak niyo? Bali, 3 babae. 3 babae. Tapos yung asawa niya, nag-negosyo na rin po. Wala rin. Ang negosyo niya, nagtitinda na ice candy dito sa school. Dati yung ginagawa. Yan. Grabe, no? Isipin nyo, no? Parang magtitinda siya ng Paninda. mga pandita sa school, pero ngayon nakita Hindi naiiya yun. Hindi naiiya. Pero sa So, kayo kikita ng 20 pesos. So ito po mga amigo, papakita ko po sa inyo yung ganito karami niya sasakyan. So mula po dito, yan. Lahat po niya sa kanya po yan. Yan. Ganyan po kadami yung kanyang sasakyan. Tingnan niyo po. Tapos bukod po dyan, ito pa sa loob. Sabi nga niya, grabe, no? Hindi ko sa lahat dito sa Nueva Ecija, yung mga nagbebenta ng mga sasakyan, hindi ganito karami. Yung mga napupunta namin, may mga 20, 15, 20, ganyan. Pero tingnan niyo po yung mga sasakyan niya. Grabe. Ganyan po mga amigo. Oh. Ganyan po kadami. Hanggang dulo po meron yan. Tingnan niyo. So, alam niyo, napakabait po eh. Alam niyo kung bakit naging kaya mabait? Meron siyang sasakyan na ibinibenta rito. Kinuha niya ng 530,000.
Kung gusto ko daw, biling ko 530,000, wala daw tubo. Ganun po siya makisama. Kaya po dito yung mga politiko, yung mga pulis, lahat po ng mga ano dito ay kakilala siya. So pinapatakbo nga siya na sa politika pero ayaw niya. Kasi nga po, sabi niya, katwiran niya, makakatulong siya kahit wala siya sa gobyerno o sa politika. Ngayon po mga amigo, ganyan karami yung kanyang sasakyan na binibenta. Ayan, nakahilera oh. Ayan, nakahilera yung bili. Ayan po. Ayan. Tapos, ayan. Ganyan karami yung mga sasakyan niya. Kaya sabi ko nga, iba talaga pagka mabait ka sa kapwa mo, no? Talaga i-bless ka ng Lord. Kita niyo po oh. Ayan po. So ito po binibenta namin. Binibenta ko na po sa sasakyan namin. Hanggang dito po, tingnan nyo ha. Ayan. Ay, may maganda. Ito po binibenta na po natin by one take one. Ayan, mula dito, tingnan nyo po yung mga sasakyan niya. Hanggang dito. Ayan. Paikot po yan. Hanggang doon. Ayan karaming sasakyan yung kanyang binibenta. So, sabi ko nga, sa susunod, kapag bumili kami sa sasakyan, dito kami bibili. Hindi na kami pupunta sa iba kasi dito, isipin nyo, yung bibilan mo ng sasakyan na ay tinutulong din sa kapwa, hindi maramot. Pag Pasko, namimigay ng mga aginaldo, tapos napakadaling lapitan. Kaya nga sabi ko, yung mga tao na to talagang deserve na makabenta ng maraming sasakyan kasi ito ay tinutulong din niya. At sabi nga niya basta yung sanay ka sa hirap o naranasan maghirap, ay makikita mo yung sitwasyon ng ibang tao. Kaya siya, sabi niya, sige, bigay. So yan po mga ulitin ko. Yan po. Yan ang karami. Tapos, may mga masakyan dito sa mga sakyan. Bukod po dyan. Ayan po. Ayan po, yan karami. Ayan. Ganyan karami yung kanyang sasakyan. So, yun. Ang pangalan na kanyang shop Boss. Boss A. Boss A Trading. Cars. Boss ano? Boss A car. Boss A Car Trading. Aris Feliciano ang pangalan. Kapag merong kayong nakita na maganda, pwede kayo bumili dito. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi malaki ang patong niya. Ang gusto niya makabenta. Sure. Sure na bibili. Yun. Kita niyo? Sure na Kita niyo po? ayos. Oh. Kita niyo yung mga sasakyan niya. Ganyan po. So dati, ito raw po yung bahay nila at naayos lang. At kita mo, dati raw naka-CB lang daw po yan. Yan sabi sa akin ni Boss A at ni Roxanne. Po natin, i-house tour po natin yung bahay niya. Kahit po sa loob lang, tingnan natin. Kanina inaaya kami doon po kami kumain sa loob, pero sabi ko mas maganda ito mahangin. So ito po yung katas ng pagnenegosyo mga amigo ng mga sasakyan. Ay, ang tindi ng bahay. Ay, oo. Ang bihira, ano? Ang ganda nga. Ang bihira. Parang nasa hotel. Ang Parang ganda. nasa hotel ka, oh. Grabe, oh. Ang ganda. Dali kwarto nila. Grabe yun. Huwag natin pasukin yung kwarto. Okay na tayo. Naliligo si mama. Grabe, oh. Ang ganda, no? Ay, ceiling, oh. Kitin natin. Okay lang po ba? Okay. Grabe, oh. Sabi ko, ano, Ang ganda. oo, pag isipin nyo sa Negosyo. ng mga ano, Ito yung nag-bless sa amin na sobrang swerte ka na wala kang dumating sa amin. buhat na lang dumating sa kanila ito. Santo Niño. Santo Santo Niño. Niño. Kasi Yan. sa ako talaga kami na Katoliko kaya... Sir, ano silang kwarto to? Bali 3 rooms. Tatlong room daw. Tapos meron dito ano. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ganda, no? Ito yung mga... Oo. Pwede ka pasok. Ang ganda dito. Receiving At ang room. matindi rito, Ito ilang... yung room ng bunso. Ito, yung bunso niya. Ayan. Ito yung room ng panganay ko. Room ng panganay. Kambal kasi yun. May kambal siya anak. May kambang. May kambal siya anak. Para sa ito yung room ng isa. Ito isa. Ito kasi overlooking lang dito. Ano yun? Tambakan. Tambakan. Gamit mga Oo, pero sobrang laki ng bahay. Laki ng bahay. Ilan square meter to, sir? 6,200. Oo. Ay, oh, ang ganda na. Ay, ganun siya. Overlooking na siya. Ay, grabe, oh. Ano pa? Kaya nung araw, Ano? plastic lang yung dala-dala na. Ngayon, may maleta. Mga maleta na. Mag-out of town ni Mrs. Ah. Sa ibang bansa. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang na-experience namin na sana maranasan namin sumakay ng aeroplano. Ayun, tingnan mo. Kaya naman. Tingnan mo na. nakakatawa. Oo, sa kanila, sa Amerika naman si ano yan. Ano yun, kalaman si Yan, ang ganda ng may lugar. sa ganyan.
Ano nakikita nyo, sir, pagka kunyari tumikitig kayo dyan sa mga ari-arian nyo, ano napaan nyo? Na iisip nyo? Hindi naman, hindi naman simple lang eh. Basta ang alam ko pero sa totoo, hindi pa ako nakakarating sa dulo. Hindi mo nakakatayin. May mga tao lang ako na tinutulungan ko maghanap buhay. Ang galing na siya. Doon din sa kabilang pwesto, Oo. hanggang sa nakapagpatayo ng butik yung misis ko. May buti nga yung misis niya. Grabe. Ibig sabihin sa pagnenegosyo, Dito lang din. sa pagnenegosyo, Sir Aris, na ipundan itong bahay, sa dami yung sasakyan. Negosyo. Grabe yung sasakyan. Kasi kung Oh, papasok ako ng trabaho, Oo. hindi ko kaya. Yung lahat ng sasakyan po na yun, ilan lahat yun? Mga nasa 70. 70. Ganong karami sasakyan. 70. May mga Oh. may mga partnership ng mga iba. May partner din ako. Meron silang isa, dalawa. Ah. Sir, Sir, mga 40 nasa akin doon. 40 na sa'yo. Yung 30. Ganyan. Sir, Sa Aris, display yung- center yun sa amin. Sir Aris, yung sa pagbebenta ng sasakyan, meron bang buwan na mahina o lagi madalas? Kasi stable na yung sa akin eh. Sa Ah. daming bumibili, sa daming Ah. bumibili. Yung talagang wala naman date. Kung minsan, sasabihin niya, August. Ah. Minsan mas malakas Pero pa. malakas. Pero isang buwan na walang kita. Meron din ganun. Hindi. Meron talaga. Sabihin Masyadong meron. Ibig sabihin talaga, Meron talaga. araw-araw kung Araw-araw. Kaya grabe mag-donate. Do-donate sa may simbahan. Ano yung mga Sa ginagawa? school. Charity. Charities. Nadalasan naman. Saka, kaibigan naman lahat eh. Kaibigan lang. Yun. Mga okasyon, mga Ah. bigay-bigay, okay lang. Okay lang. Mga problema. Ganun mo talaga Sir Aris, pagka kumbaga yung lumaki kayo sa hirap, alam mo yung sitwasyon ng ibang tao eh, no? Oh, Maintindihan. Maintindihan Mararamdaman niya. Oo. Mas masarap tulungan. Masarap tulungan eh. Kaya kahit na hindi ko kilala, minsan lalapit. Mm. Kailangan po. Oo. Ganun, may pampagal. Okay lang. Mm. Abutan mo na 1,000, Isang libo. 2,000. Oo. Kung hanggang Ang grabe. hindi kaya mo. Ang galing. Lalapit po ako sa inyo ngayon, sir. Pwede naman. Alam mo na, discount mo sa sasakyan. Ang grabe. Alam mo, kanina, nandun na kami sa may showroom, inaya kami, kain tayo sa bahay, sabi gano'n. Sabi ko, bakit ka akong tao na to? Wala ka akong gano'n na bihira yung gano'n. Kasi kadalasan marami po na yung mayaman na nagnegosyo, ganyan, pero yung mayabang ba? Pero sa kanya nakita nyo talaga, kanina parang kausap namin, napaka down to earth talaga. Kaya sabi ko, deserve niya talaga yung ganitong blessing sa Panginoon. Ayun. Tapos, ayan. Yan po yung kumain. kumakain tayo. At si Madam Alsa po. Pero grabe. Thank you. Ganda. Pag negosyo, tingnan nyo. Tingnan nyo po mga amigo sa pag negosyo. Kasi yung Pagnegosyo talaga, dito pa lang, ano, pag nakita mo dito, yung chandelier pa lang nila. Eh, tinadadaanan namin dito pag pupunta kami sa ilang beses namin nadaanan to. Ito nakita, ang ganda ako ng bahay na to. Tapos siya pala ang may-ari. Tingnan mo, di natin naisip na makaano pala tayo dito. Pero yun nga. Kasi kung tutuusin, pagka talagang mabuti ka, mabait ka sa... Susuklian ka talaga. Susuklian ka talaga. Kanina nga pinag-uusapan namin, sabi kong gano'n, kung ikaw siya kasi bigay ng bigay, hindi lang doble, hindi lang triple, sobrang dami yung matatanggap kapag ka talagang mapagbigay ka. Dati, meron namin monoblock. Dati daw, monoblock. nila monoblock, sabi Monoblock. ni Sir Aris. Meron namin zero. O, tingnan mo. Doon kami dati nakatira. Pero sa akin pa rin, si mother na lang. Pero yung lupa na po na to, nabili nyo, Nabili ko na to. nabili nyo sa pag-negosyo talaga. O, tingnan mo. 2017, birthday ni Mrs. Santo Aurelio Ameta. Oo. 2017, ay oo, 2017 ang birthday ko. Birthday niya. Tapos yung birthday ko, yun naman, yung lupa naman. Lupa naman. Tapos yung gusto ko. Yan, mahilig lang ako bumili. Tapos, kung sakali may bibili. Kumbaga nakasunod pa kayo ng lupa talaga. Ito po yung pamilya nyo. Yan. Ay, yung pamilya niya. Ako pa na yan. Kami ako na siya. Oo. Galing, no? Grabe, no? Tapos, Ay, tapos yan pa ganito. Ayan. pati nga rin misis ko, nakakamalang na. Ganda ng misis niya, oh. Diyan, Ganda ng nalabas misis niya, oh. Parang kapatid lang. Para magkapatid lang sila, no? Oo. Yung anak na para magkapatid lang sila. Pero grabe, sobrang ganda ng bahay niya sa pagnegosyo po yan. Puro negosyo. Tapos ang maganda kasi sa kanya, hindi pagka nakausap mo siya, alam mo yung panatagal loob mo. Meron kasi nakausap mo tao, mabigat sa kalooban mo na kausapin ganyan. Pero siya, iba.